Alright, ito pala yung Kingdom of Jesus Christ Compound or KOJC Compound ni Pastor Apollo Quiboloy. So itong gusali na nakikita ho rin nyo sa ating screen, yan po yung Jose Maria College Building University. So marami hong mga estudyante dyan, law school. Siyempre meron na silang preschool, elementary, grade school, and college. Tapos marami din dyan mga scholars, university scholars. Tapos ito namang kanilang area, hektarya dito, yung kanilang property or itong KOJC compound is composed of para 40 to 40 hectares or 43 hectares, no? So nasa na yan, dalawa na yan. Kung hindi man 43 hectares. Tapos paano niyo malalaman na ito ay Kingdom of Jesus Christ compound na siya, no? Pag may-ari na siya ng kay ni Pastor Apollo Quiboloy area. So the moment na bababaho kayo dito sa airport, kunyari hindi kayo taga Davao, no? Tapos meron kayong bibisitahin dito sa Davao City, meron kayong mamamasyal ho kayo dito. So pagkalabas ho ninyo dito sa area, automatic bubungad ho to sa inyo, makikita ho nyo to dito. Kasi dito ang labas ng yung taxi, dito lalabas yung sasakyan. Madadaanan ho yan. Life is here, Davao City. Yan, may nakalagay Davao, life is here. Yung makikita ho natin, Kingdom of Jesus Christ. Tapos pagkalabas ho ninyo dyan, makikita ho ninyo yung Waxis, 7-Eleven. Waxis is fast food restaurant na pagmamayari ng KOJC. Na dating McDonald's, ngayon ay Waxis na siya. Kingdom of Jesus Christ, Jose Maria College University. Tapos ito bahay, tahanan. Itong KOJC is hindi siya cathedral, hindi lang siya basta simbahan lang nila, kundi ito talaga siya ay community. Community means merong asawa, mag-asawa, may mga kabataan, mga anak, no? So community area. So hindi siya basta compound lang, it's a community. Kaya yung mga nakatira talaga dyan sa loob, yung mga full-time workers, worshipers, kawawa sila kasi talagang nakaka-experience talaga sila ng matinding trauma. Pasukin ba naman yung tahanan ninyo ng mga armadong kapulisan, full gear, naka full battle gears, 'di ba? So nakaka-trauma 'yun lalo sa mga bata. Anyway, so ito yung airport ho namin dito. Nakikita ho ninyo, hindi masyadong busy dito ngayon. Actually busy talaga ang airport ng Davao kapag gabi. Mga taga Davao dyan, paki-explain bakit gabi busy. Pansin ko rin yun tsaka madaling araw, di mahulog ang karayom ang loob ng airport, yung terminal. Pero pag araw ganito, wala masyadong tao. So, ikailang araw na ba ngayon sa KOJC Seeds? Ika 15 days or 14 days or 16th days. So, matagal-tagal ding natapos. I mean, hindi pa talaga tapos, no? Hanggang kailan pa kaya sila dito, yung presensya ng mga kapulisan. Dated today, 6 September 6. Nagpunta dito ngayon si Senator Bato de la Rosa, Ronald Bato de la Rosa. So di ko alam kung anong mga negotiations na naganap kanina o ngayon, kung andyan pa man si Senator Bato. Pero sana nagkaroon, no? Para talaga matahimik na itong yung KOJC area. So sa mga nanonood naman ito na hindi taga Davao, syempre nag-aabang-abang ng update. Syempre lagi nyo nakikita yung kaguluhan lang sa Kingdom of Jesus Christ compound. Tapos yung mga balita na yan na nga, magulo sa Davao. Hindi naman magulo ang Davao. Ang ginugulo lang nila ay itong KOJC. So kawawa. Yung kawawa lang dito yung ngayon, yung mga KOJC members, mga full-time worshipers, community ng KOJC compound. Kasi nga sila, oppressed. Talagang sila ngayon na trauma. Yun po yung Kingdom of Jesus Christ.
So stop yung classes. Di ko alam kung nagbalik na ba. Pero pagkakaalam ko stop ang klase ho nila na face to face. Nag-ano lang sila online class kasi di nga sila pwede face to face classes kasi parang ano siya, inoccupied na ng mga kapulisan ang building. Kasi nga grabe yung paghahanap nila kay Pastor Apollo Kibuloy. Grabe yung nila, grabe yung pagtutugis, paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Para ko siyang para bagang siya napaka high profile criminal to the point na 3,000 policemen ang ipapadala talaga dito para kunin siya. Yes, siguro may nagawa siyang crime kahit pasabi tayo allegation lang, pero syempre nakitaan ho siya ng probable cause ng Supreme Court, kaya nagbaba ng court order, arrest warrant. Pero yung ganun talaga grabe ka lala yung manhunt operation kay Pastor Apollo Kibuloy to the point na pati ang mga inosenteng mga membro, kahit mga bata, babae, matatanda, damay-damay na so para talaga siyang pumatay ng libo-libong katao itong si Pastor Apollo Kibuloy. Parang wala na siya, halos wala na siyang pinagkaiba doon sa kay asa na yun? Si Ampatuan, ayun naalala ko yung kay Ampatuan 2009, yun talaga yung pinakamalaking skandal talaga sa Pilipinas, crime na pumatay din talaga siya ng napakaraming tao, napakaraming mga inosente, mga taga-media, mga inosente, mga naka-convoy, mga nurses, mga bata, lahat talagang basta nakasama sa convoy na yon, talagang patay lahat. So ngayon, the way nila tugisin itong si Pastor Apollo Kibuloy, ganun ka, parang naiisip ko yung si Ampatuan. So parang halos sila equivalent ang kanilang pagiging criminal, pagiging law offenders. So ito si Pastor Apollo Kibuloy, siya preacher, hindi ho siya kulto. They believe in the word of Jesus Christ. So kumbaga yung turo ni Jesus Christ, yan ang tinuturo din nila, kanilang simbahan. Okay, so yun lang, pinakita ko sa iyo yung lugar kung ano itsura. Ito sa airport ng Davao, tapos Kingdom of Jesus Christ, bubungad. Pagka labas lang niyo ng airport, ito na yung makikita ho niyo kagad, KOJC, Kingdom of Jesus Christ compound.